I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. So ito nga po, dito ay medyo malaliman ang aming investigasyon sapagkat nakita po namin ito na merong koneksyon di umano ang kasalukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Guo, sapagkat nung 2020, nung siya po ay pribadong mamamayan pa lamang, she was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for 10 Hong Sheng. May mga dokumento ho tayong nakita, kasalukuyang bahagi ng aming investigasyon na sa kabila ng pagkansila nung Hongsheng nung Pebrero nung nakaraang taon sapagkat na-raid po sila ng CIDG Central Luzon nung Pebrero nung 2023, patuloy po siyang nag-ooperate. In fact, may mga dokumento kaming nakita nakapangalan sa Hongsheng na sinisingil pa po siya ng kanilang mga PLDT, ng kanilang mga smart bills and so on and so forth up until November of 2023. Kung ikaw ay nakansilan noong Pebrero, bakit patuloy ka nag-ooperate hanggang nagbabayad ng mga bills up until 2023 November? Sino pong sinisingil, Hongsheng as a company o particular na tao? Si Mr. Walter Wong Long, nakapangalan sa kanya, Hongsheng Gaming Corporation. Tuloy po natin. So ayan nga po, no? Some of the documents that we found are in the name of these companies po. Napakarami ho nating dokumento. Kahong-kahong dokumento po ang nakuha natin na bahagi ngayon ng ebidensya na magdidiin sa ilang mga korporasyon na di umano yung mga kanselado na. Pero bakit marami pa silang mga dokumento at mga utilities na sinisingil up until 2023 sa loob ng BAUPU. Next po. So ito po yung initial, ito po yung nakuha nating articles of certificate of registration sa SEC ng BAUPU ng Hongsheng Gaming tsaka ng BAUPU Land Development. Next po. Pero pagdating po noong 2022, ayon nga po sa pahayag ng ating mayora, nag-divest na daw di umano siya doon sa mga korporasyon na nabanggit diyan. Kaya sa government information sheet po nila ng 2022, hindi na po natin makita ang pangalan ng butihing mayora diyan sa kanilang korporasyon na yan. Tuloy po. Pero up until June 2022 po meron pa pong nakita kami mga dokumento ng paniningil sa nagngangalang isang Miss Alice Lial Guo na di umanong kumakatawan sa BAUPU Land Development Corporation. Sinisingil po siya ng Arison. If I'm not mistaken, this is for housekeeping or maintenance company. Next po. So di umano ay nag-divest na sila mula dun sa kumpanya pero nagbabayad pa rin ng ilang mga billings. Yes, ma'am. Ng kumpanyang iyon din. Yes, Madam Chair. So ito po ang aming ikinagulat sapagkat noong 14th of March, kami po ay inabutan ng Tarelco ng isang notice na kami na ang compound ay nagkakautang ng kung hindi bababang 14 million po yata. So ilang milyong pagkakautang at nakapangalan po mismo kay Mayor Alice Guo ng Pandan, Bamban. So diyan na po kami nagsimulang maghukay nung nakita po namin ang dokumentong yan. Okay. At isa nga po sa produkto ng aming paghuhukay ay meron kaming nakitang isang sasakyan sa loob na nakapangalan sa isang nagngangalang Alice L. Guo na isang limited edition na Ford Expedition yata kung di ako nagkakamali. Okay. So ito pong may nakita rin po kami, ito naman po mga open cases, no? So maaring ito yung mga indikasyon ng hindi pagbabayad ng income tax return para sa ilang mga empleyado ng Hongsheng, ng Zunyuan at maging ng BAUPU Land Development Corporation. Ang mas mainam po makasagot po niyan ay ang Bureau of Internal Revenue. Next po.
Ito po ang ito po ang mukha ng big boss nung Zunyuan, si Wang Jiang. Siya po ay mayroong 3 pasaporte at ayon sa ating impormasyon na nanggaling sa Bureau of Immigration, hindi pa po nakakalabas ng Pilipinas si Wang Jiang. Siya po ay may passport ng Cyprus, may passport ng mainland China, at may passport po ng Saint Kitts. At siya po ay fugitive, meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China, para kay Mr. Wang Jiang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matuntun sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Meron pong mga dokumentong nakalap gaya sa presentation niyo that would seem to implicate the mayor of Bamban. All right, so we received these from the office of the mayor. And the second, mula sa Office of the Municipal Mayor, dated year 2020, tungkol sa isang pulong held with the Hongsheng Gaming Technology, represented by Ms. Alice Guo, identifying Hongsheng Gaming Technology, Inc., and signifying the corporation's intention to engage in, conduct, maintain, and operate a business of amusement, entertainment, and recreation activities. I know, Doctor, there were calls for DILG to conduct a probe on the mayor of Bamban, Mayor Alice Guo. And bukod po sa na-present nyo na, perhaps I should ask this better of DILG. Asek Benitez, salamat sir for joining us in another hearing of our committee. So sa pagkakaalam nyo po ba, Asek, may mga findings na ba sa probe na iyon? Now, as far as that question is concerned, ma'am, we have already conducted our fact-finding inquiry or a probe on this incident now allegedly involving some local government officials of the municipality of Banban. We are done with our recommendation. As a matter of fact, we have already submitted our recommendation to the Office of the Ombudsman because we believe that that agency of the government is basically competent to cause the potential prosecution of those whom in our findings we find potential violations to have been committed. We did not include our recommendation for the possible violations, for fear that we might be preempting the Office of the Ombudsman. Now, in the conduct of its own evaluation on whether or not a probable cause exists now against those government officials now whom we implicated in our investigation. Are you at liberty, is the department at liberty to tell the committee kung ano yung at least key findings ng inyong fact-finding ng task force at ano yung mga pinaka-importanting rekomendasyon at tungkol sa kaninong mga officials ang mga implications niyan? Well, the fact-finding committee was able to recommend to the secretary now some notable results that would really implicate government officials in the municipality of Bamban. Thank you, Asek. Huling follow-up na lamang at this point dun po sa sinabit yung report. Sabi nyo kasi at the highest levels of the local executive. So si Mayor po ba ang pinatutungkulan ninyo? Yes, Madam Chair. Si Colonel George Buyakaw, tama po ba, supported by PAOK, si Colonel Buyakaw yung in charge noon sa Zone U1 operations? Who can take the, yes, Yusek Cruz. Yes, Madam Chair. Siya po yung officer in charge during the raid at Sunyuan. Salamat. And so tama po ba na malaki yung tulong niya sa inyong operasyon at yung mga tao niya ang instrumental sa pagkalap ng mga ebidensya laban sa mga key players? Opo, ma'am. Actually, sila po yung pinaka-lead agency na ginamit namin from the Philippine National Police. And also, the one who applied for the search warrant is coming from CIDG NCR. Pero tama po ba na itong si Colonel Buyakaw ni-relieve? I saw the relief order in the online platform of the PNP, ma'am. And perhaps as to the original copy of the relief order, ma'am, we can ask the PNP personnel
So talagang essential po makatanggap ng feedback mula sa national headquarters sa Krame, at least initially, no, para lang mas malinawan ng kahit kaunti ang lahat dito ngayon. Bakit ni-relieve si Colonel Buyakaw? Mayor, so first term mayor po kayo, ano po? Opo ma'am, first term mayor po. So kumbaga, bago itong first term nyo bilang mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika. Tama po ba yun? Wala po ma'am. Okay. So, ibig sabihin, di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, di po kayo dating SK official. Opo. Naghanap, bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami ng, nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor. Baka okay rin naman po yun, no, na figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, interesante at gusto ko talaga mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your statement, Mayor. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture, kaya bilang first-termer mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kaalaman po sa usaping pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po akong maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19. Kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon ng bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon pong isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po at hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang.
At wala din pong katotohanan na pagmamay-ari ko po kahit isang villa po sa compound at ni minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po, ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko pong mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman partisipasyon matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Sabi niyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto niyong tulungan yung mga residente ng Bamban. May taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? Kasi balita po sa amin ay wala daw. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po, ilan ang empleyado o workers sa Baofu? Dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. Bilang public servant din, Opo. tulad po ninyo, alam ko, di biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, Opo. malaki ang gastusin. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Magkano ang kinikita sa hog raising business? Ang kinikita po namin ngayon po, medyo hindi po siya stable po. Gawa po ng may ASF po ngayon. Fluctuating po yung presyo po ng baboy po. And yet, meron kayong source of funds. Paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na sa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa Opo. ating SOSE. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago nung Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Ngayon, ma'am, may ipa-flash po akong
helicopter RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Nung 2020 noon, no, tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. In fact, kayo nga po, gaya ng naipakita ng ating mga dokumento, kayo po yung nag-apply para sa LONO, Letter of No Objection, mula sa Sangguniang Bayan nung hindi pa kayo mayor. So, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. So in what capacity po kayo nag-apply ng letter of no objection sa sanggunian? Your Honor, tinulungan ko po si Hongsheng po bilang ako po yung incorporator po ng Baofu po. Ang Baofu ba ay Filipino company? Opo, ang Baofu po, isa po akong incorporator po ng Baofu po. So paano naging pagmamay-ari ng Baofu yung lupa? Nag-joint venture po kami ni Baofu po, Your Honor. Sinong nag-joint venture? Ang Baofu at kayo, sino yung kayo? Ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, Your Honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Ang Chinese investor po ng Baofu po, Your Honor, si Xi Xingyang. Sino po sila? Sino si Xi Xingyang? Siya po yung, isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Apo, 60% po Filipino-owned po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Meron nga po akong hawak na ebidensya na as late as November 2023, nag-ooperate pa rin. At ito po yung PLDT bill na ito. So, sino po mayor si Walter Wong na nakalagay sa electricity bill na iyan? Siya po yung nagre-rent po. Siya po yung nabigyan ko po ng mayor's permit po ng second, third, and fourth floor po. Paano mo nakilala itong mga investors, Chinese investors? Nakilala ko po sila, Your Honor, sa Clark po. How did you meet them? May nagpakilala, mayroong anong scenario nung nung nakilala mo itong mga Apo. Chinese investors? Opo. Your Honor, nakilala ko po sila sa Clark kasi meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. Okay. And then Sen. Sherwin, if I may. Actually, Mayor, may impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. and then how did you meet itong si Wang Jiyang? Siya po yung may-ari po ng restaurant po. Siya yung may-ari ng restaurant. Opo. So one of your partners is Huang Jiyang, na Cypriot yung kanyang nationality. And I saw kanina in the presentation ng PAOK, si Wang Jiyang is a fugitive. Na sabi rin kanina ni Dr. Casio is also, hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. Isa dyan is a Cyprus passport, no? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Okay. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung may-ari, nagpatayo lahat. And then we looked at the
financial statements of Baofu, lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. Zero liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. And then when we looked at the sales, zero sales. Yan, Madam Chair, this is the asset. You mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay Baofu ang magpapatayo. And then next slide is the sales. Kikita siya sa lease. Pero pag titignan namin ng sales, wala naman siyang lease. No? Lease rental. No? And then succeedingly, hindi na siya nag-file ng GIS. No? Hindi naka-declare yung assets and hindi rin naka-declare yung kanyang sales. And then I have another question. No? Kilala niyo ba si Miss Telma Laranan? Your Honor, hindi po. Siya yung president ng Hongsheng. President, treasurer, chairman of Hongsheng. Your Honor, hindi ko po Hindi siya mo siya kilala. nakilala? Hindi ko po siya Sino nakilala. kausap mo sa Hongsheng? Your Honor, meron po isang Chinese, ang pangalan po niya ay Shi Chun Chan. Okay, kasi nung chinek namin sa Google Earth at nag-check kami rin ng itsura ng bahay niya. And this is subject for validation, Madam Chair. Ito yung bahay ni Thelma, 128. So ito yung nagli-lease doon sa Baofu buildings na renade nung 2013. Parang para sa akin pag tinignan ko, Yusek Gilbert, parang hindi yata papasa ito as Pogo operator, no? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Thelma Laranan. Sino si Walter Wong? Si Walter Ong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapa-receive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture at hindi po totoo yung mga allegations po. He's connected to Zuyan Zuyan. po. Opo. He's connected to Zuyan. He's the general manager. Opo, Zuyan. he's the general At manager. kanina, Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT, can you flash? Hindi siya general manager ng Hongsheng, but general manager ng Zunyuan. Can we flash that? Yung Madam Chair puts them is itong taong to is the connection between Hongsheng and Zunyuan because of this document. Kami po ni Sen Sherwin and the chair are treating you with all due respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam nyo yung detalye nung hog racing business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot. We expect to tell each other the truth. So, pakilang Mayor, no, a bit more candor than you have shown on some of the important questions so far. Kasi yung sinabi ni Sen Sherwin kanina na ayaw natin na sino man ay, again, sabi din niya kanina, excuse the term, ginagago ang sino man. Most of all tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa.